takot sa responsibilidad. Di ba? Pinagyayabang na nga niya ngayon na 3 sa 5 kaso niya ay absuelto na. Paanong na-absuelto? Na 11 ho yung 13 eh. Na 11 yung 13, kaya naging 12 ang 11. Ganon. Eh siyempre, wala kang magagawa sapagkat duwag yung isang senador, takot sa responsibilidad. Di ba? Yun yung that's the perk. Kaya nakakatakot na ngayon dahil ang puntirya talaga nitong demonyong administrasyon na ito ay unti-unti nang isara ang lehislatura at nang sa ganun ay wala nang magdidesisyon kundi Malacanang na lang. Meron na naman tayong susubaybayan sapagkat lumalabas na ang NBI ay di umano ay nagsasabi na mayroon na naman daw hong clear and present danger dyan ho sa paligid ng Senado, and they are planning na higpitan ng husto yung gawing masyadong mahigpit ang pagpasok ng mga tao dyan, or hanggang to the point na magkaroon ng tinatawag nilang lockdown. Kaya ako nagtataka, bakit ba atat na atat itong mga peking opisyal ng Senado na isara ang Senate? Bakit? Samantalang peke sapagkat hindi sila sumunod sa lahat ng mga tinatadhana ng batas. Una ay ng konstitusyon at ng mismong Senate rules. Hindi ba ga? So hindi nila sinunod yung. Hindi sila naniwala doon sa doktrina ng konstitusyon. Kaya sila ay mga peke. Hindi ko kailangan tawag dito, hindi sila karespeto sapagkat wala silang dahilan para ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Kung talagang itong mga tao na ito, lalo na yung yung mga ipokritong yung ipokritong 12, ipokritong 12. Hindi na ho 11, 12 na ho. Na 11 ho yung 13 eh. Na 11 yung 13, kaya naging 12 ang 11. Ganon. Eh siyempre, wala kang magagawa sapagkat duwag yung isang senador, takot sa responsibilidad. Di ba? Pinagyayabang na nga niya ngayon na 3 sa 5 kaso niya ay absuelto na. Paanong na-absuelto? Di ba? Yun yung that's the perk. Kaya nakakatakot na ngayon dahil ang puntirya talaga nitong demonyong administrasyon na ito ay unti-unti nang isara ang lehislatura at nang sa ganun ay wala nang magdidesisyon kundi Malacanang na lang. So, tama yung sinabi, hindi ko maalala kung si Barsaga o si Leviste, tama yung sinabi nung alinman sa dalawa, hindi ko maalala, that the Philippines is under de facto martial law. Under the impacto martial law. Yan ang Pilipinas ngayon. At yan ho ay isang bagay na kailangan ho nating balikatin. Tayo na mga malayang Pilipino, babalikatin ho natin ang kademonyohan nitong administrasyon na ito na ang sabi nga nila ay nagpapairal ng de facto martial law. Walang deklarasyon na may martial law. Walang nagsasabing may martial law. Pero sa nangyayari ngayon, wala tayong nakikita kundi sila lang. Hindi na nila pinakikinggan ang nakararaming taong bayan. Bakit? Sapagkat mahigit 30 milyon aayaw sa administrasyon na ito. Yon ang katotohanan. Kaya maging ako paniwala na ultimong ang ating kasundaluhan. Bagay na yung mga maliliit nating mga sundalo, yung simula private hanggang master sergeant, ay pawang mga sunod-sunuran. Wala silang magawa Wala silang magawa. Pero yung kanilang mga opisyal, hindi naman lahat, hindi naman lahat, partikular kay Colonel Dennis Canya, dyan ho sa Southern Luzon Command, yung PIO ng Solcom. Alam kong hindi ito nababayaran. Pero yung dati nilang Solcom, anyari. Yung dati nilang Comsolcom. Di ba napanood ninyo, di ba?
Napanood ninyo yung video ni General Palafox na dating commander ng Solcom at kausap ni na sino to sila Tambaloslos at saka nitong si Saldico. Di ba pinag-uusapan na approve na ang budget nyo. Ganyan. Hinihintay na lang natin yung mag-leak yung video tungkol naman dito kay Diomanoy kay Browner. Kaya wala na tayong aasahan. So tayo na lang mga kaabante na malayang Pilipino ang sa tingin ko ay magbabata ng lahat ng mga hirap at dusa na kinakaharap ng ating bansa sapagkat pilit nilang itinatago The economy of the Philippines, laglag, bagsak, sayad. Wala tayong patutunguhan. Mabuti na lamang kahit papaano merong mga magagaling na naipwesto dyan sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Abuti na lang kahit papaano andyan si Kiko Benitez sa TESDA. At kahit papaano ang ating mga kababayan ay nabibigyan ng sapat na pagsasanay. In fact, high-tech na. Mabuti na lang andyan si Hans Kakdak dyan sa OWA, sa DMW. At saka si PY Kaunan dyan sa OWA na kahit papaano ay nabibigyan ng pagkakataong umangat ang ating mga OFW. Ay ewan ko lang itong DOLE. Kumusta naman ang kalalagayan ng ating mga manggagawa? Abante Pilipinas! Diba? Habang patuloy na tumataas ang bilihin, ang sweldo ng ating mga manggagawa, wala pa rin pagbabago. Bibili ka ng yung dating binibili mong halagang 1,000 ay mukhang hindi na 750. Parang sa pakiramdam ko, yung nabibili ko dati ng 1,000, 500 na lang ngayon. Kaya sana sana magising na tayong lahat. Sana tumindig ang nakararaming Pilipino sapagkat ang nangyayaring ito ho'y magtatagal. At hanggat kayo'y nananatiling tahimik, hanggat kayo'y nananatiling nakatingin lamang at nakamasid, kahit na ayaw ninyo sa nangyayari, wala namang kayong ginagawa, ay mananatili ho kayong naghihintay. At ang maapektuhan ang inyong mga anak. 5:11 in the morning! Nako, pasensya na ho kayo. Alam ho ninyo, naa-addict ako doon sa isang teleserye, isang series dyan sa Netflix. Yung Teach You a Lesson. Maganda. Napakaganda nito. Ipinakikita nito yung pagiging idealistiko ng Ministry of Education. Dito kasi sa atin, sa Pilipinas, walang masyadong hindi masyadong pinapansin ng mga magulang yung kanilang karapatan at karapatan ng mga anak. Walang ganoon Walang ganoon. Or maaaring itinatago ng mga paaralan. Na siguro, you try, subukan ninyong panoorin yung mga nakikinig ngayon sa Netflix. Yun hong Teach You a Lesson. Maganda ito. It's a Korean novel or series at maganda. Talagang maiinganyo ka manood sapagkat alam mo yung nangyayari sa mga estudyante, sa mga paaralan at yung mga posibilidad. Bagamat ito'y ang mga kwento rito'y fictitious sapagkat hindi naman talaga totoong nangyari ito doon sa mga estudyanteng napapanood natin. Hindi naman halaw sa totoong buhay na binabanggit. Pero makikita mo, makaka-relate ka. And from there, makikita mo na kung saan nakalagay ang inyong mga anak. Kung bakit napapabayaan ang ating mga anak. At kung bakit mababa ang literacy ng ating mga anak. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Makikita ninyo doon. Alright? Try nyo. Doon man lang, maramdaman natin na kahit papaano ay merong kumakalinga sa ating mga estudyante. Na imagine,
Oo, na biktima din ng matinding korupsyon. Hanggang ngayon, wala pa yung kanilang, hindi pa inire-release nitong bangag na administrasyon na ito, yung kanilang yung pondo ng edukasyon para makapagpatayo ng libu-libong mga silid aralan. Alas 5:13 na ho ng umaga, diretso na tayo sa ating mga umabanteng balita. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Good morning, Kimora Dolores, Francis Calso, Tristan Wyatt Gulay. Tama po kayo, sir. Kaya panalangin natin, sana kunin na sila lahat. Sabi ni Corazon Sahol. Marian, tama po kayo, sir. John, Sir Ronnie. Mary Joy Arali Hilario, napanood ko po yan sa Teach You a Lesson. Ayun. Oo. Panoorin yan. Maganda yan, Miss Marian Hali Hilario. Na-addict ako. Magaganda kasi bawat episode ay nakaka-relate ako. Nakikita kasi natin ito sa buhay ng ating mga estudyante.